Natahimik si Alexander nang marinig ang sinabi ni Don Fausto sa kanya. Nag-inat-inat na lamang siya at nag-focus sa kanyang laro. Ang matanda naman ay nobserbahan lamang ang reaksyon niya habang napapasingkit ang mga mata. Sobrang dami na rin na nangyari. Parang kailan lang hinahanap natin ang pinsan mo. Ngayong nasa piling mo na. Grabe rin palang nagawa nating effort at sobrang saya ko. Dahil sa wakas, nagbunga ang ating hirap. Kakahanap kay Zenaya noon. Naalala ko noon. Hindi ako magkamayaw sa kakaasikaso sa kumpanya habang wala ka't pumupunta sa iba't ibang bansa para mahanap lamang ang pinsan mo. Natakot ako noon na baka iwan mo ng kumpanya nyo at mag-focus na lamang sa paghahanap sa pinsan mo. Sobrang natatakot ako na baka dahil sa akin bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang nyo. Tinapunan ng tingin ni Don Fausto si Alexander na busy lang sa kakalaro ng golf. Grabe rin nung nakuha kong pangbabash noon sa mga madla na baka kunin ko sa yung kumpanya ng mga magulang mo. Ngunit nasa ng mga media na bumabati ko sa akin noon. Nagkamali sila ng inakala. Sa totoo lang, sobrang na-stress ako sa mga panahong yun. At talaga namang naapektuhan noon ng asawa ko si Candy. Pero ang mahalaga sa akin ay naniniwala ka na wala akong gagawing masama sa inyo. Na wala akong ill intentions laban sa pamilyang Monte Carlo. Na magandang nais ko at yun ay makatulong sa matalik kong kaibigan na ama ng pinsan mo. Gustong matawa ng mahina ni Alexander sa sinabi ni Don Fausto, subalit pinigilan niya yun. Kuno niya narinig ito ay baka labi siyang natuwa sa matanda at halos luhuran o pasalamatan niya ito, ngunit nang marinig niya sinabi ni Zenaya na mayroong masamang intensyon, ang matanda sa pamilya nila ay panunoy ang nararamdaman niya sa ngayon. Wala na rin siyang kaamor-amor sa matandang ito. Huminga ng malalim si Alexander. Kinalmang sarilit ninitian ng matamis ang matanda. Tama kayo, Don Fausto. Talagang sobrang hirap nga ng panahong yon. Mabuti na lamang at nakasurvive ang pamilya namin. Kahit na nawala man ang maagang magulang namin, ay naiwan pa rin ako para pamahalaan ng kumpanya. Masaya rin ako dahil nakauwi na rin sa wakas ang aking pinsan. Sa totoo nitong pamilya, maraming salamat sa iyong pagtulong, Don Fausto. Tumawa ng mahinang matanda at iwinigayway ang kamay nito. Naku, wala yun. Hindi ko na yan iniisip pa. Masaya ako dahil nakauwi ng totoong pinsan sa'yo. Oo nga pala, bago ko makalimutan, yung napag-usapan nga natin noon, naalala mo pa ba? Alam mong hindi rin ako magtatagal sa mundong ito. Kayo ni Candy ay magkababata, talagang close na close sa isa't isa. Hindi lang yun, kilalang kilala niyo ang isa't isa. Hindi naman siguro sa'yo bagong nararamdaman ng anak ko. Alam mong special sa puso ni Candy at talagang gustong-gusto ka nito noong bata pa kayo. Ang anak kong yun, naniniwala ko na magiging mabuti siyang asawa at partner sa'yo. Huminga ng malalim si Don Fausto at sinilip ang ekspresyon ni Alexander, subalit nanatili lamang itong kalmado. Sasabihin mo makulit ako, ngunit pasensya ka na, iho. Tumatanda na rin kasi ako at nahahabag sa magiging asawa at partner ng anak ko. Ikaw lamang ang bukod tanging para sa anak ko. Maganda rin yun dahil kung mag-merge man ang kumpanya nating dalawa, ay talagang magiging maunlad at makapangyarihan ng pamilya natin. Don Fausto. Biglang tawag ni Alexander sa matanda kung kaya't napalingon to sa kanya. Pasensya na sa sasabihin ko sa'yo, ngunit alam yung tinuturing ko lamang na kapatid ang anak niyong si Candy at wala akong ibang nararamdaman sa kanya. Nawalang ngiti sa labi ni Don Fausto nang marinig ang sinabi ni Alexander. Napatikim ito at napatayo ng tuwid. Alexander, naintindihan kita. Minsan nalilito pa tayo pero bakit hindi mo muna subukan? Malay mo nakatago lang palang nararamdaman mo kay Candy sa kaibuturan ng puso mo. Malalaman mo lang na mahal mong tao kapag naging magkasama na kayo sa iisang bubong at mas makikilala niyo pang isa't isa. Tama? Kalmadong saan ni Don Fausto, napailing si Alexander at ninitian na lamang ng pilit ang matanda. Kahit ano pa man ang sabihin mo doon, ako pa rin naman ang masusunod sa huli. Kilala mo ko, hindi mo ko mapipilit. Sa ilang taon nating pagsasama, lahat ng desisyon ko ay talagang pinag-iisipan ko. Alam mo yan. Naistatwa si Don Fausto sa sinabi ni Alexander. Nandidilim ang mga mata ng matanda at halatang naiinis kay Alexander. Sikreto tong napakuyom ng kamao habang nakatingin sa lalaki na sa gilid nito. Don Fausto, sobrang na-appreciate kong kabaitan niyo sa pamilya ko pero sana ngayon
Respetuhin mo ng desisyon ko. Pasensya na ngunit hindi ko matatanggap yung offer mo sa akin. Kilala mo ko, hindi ako into arranged marriage, lalo na't wala ring involved na feelings. Napatingin si Alexander sa orasan at napalingon sa matanda na ngayon ay may kalmadong ekspresyon. Pasensya na ulit, kailangan ko na umuwi. May meeting pa kasi ako sa mga investors. Mauna na ako, Don Fausto. Masaya ako na nakalaro kita ulit. Bago pa man makaalis si Alexander na nagbigay galang na muna siya sa matanda. Maraan siyang yumuko sa harap ng matanda at hindi ninintay pang sasabihin ni Don Fausto. Mabilis ang hakbang niya na umalis sa field na yon at iniwan ng matanda doon. Napailing na lamang si Alexander habang nakangisi. Tama ngang nasa isip niya. Gagawa't gagawa ng paraan ng matanda upang hindi lamang mapatalsik ang anak sa kumpanya. Alam niyang kapag umoo siya sa proposal nito ay hihingi pa rin to sa kanya ng pabor at yun ay ibalik si Candy sa trabaho. At kung maikasal man sila ni Candy, alam niyang magdedemand din si Candy na mapa sa kanyang kumpanyang ibinigay niya kay Shania ngayon. Sa kabilang banda, si Don Fausto na natili lamang na nakatayo't nakatingin sa papalayong si Alexander. Madilim ang ekspresyon ng matanda habang nakangisi lamang. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Alexander sa mga oras na yun. Kahit na binanggit pa niya sa lalaki ang tulong na ginawa niya upang hindi lang bumagsak ang kumpanyang iningat-ingatan nito. Nasa isip niya kung ikakasal man ang dalawa ay magkakaroon din ng full power ang kanyang anak sa kumpanyang pinamamahalaan na Zinaya ngayon. Napakadali na rin ang paghingi ng pabor sa lalaki upang mapasa kanila ang pharmaceutical company ng mga Monte Carlo. Puta madre. Mura ni Don Fausto at inihagis ang golf club sa lupa. Sa gilid ng kalsada nakaparadang kotse ni Candy. Traffic sa mga oras na yun kung kaya't bagut na bagut siyang naghintay. Habang nakikinig sa musika ay kaagad siyang napatingin sa kanyang kanang bahagi. Sumikit ang kanyang mga mata nang makitang dalawang pamilyar na taong kakalabas pa lang ng hotel. Nalaki ang kanyang mga mata na makilalang dalawang taong yun. Kuya Alexander, bulong niya sa kanyang sarili. At ang babaeng kasama nito ay si Dahlia Yu, ang matalik na kaibigan ni Sinaya. Uy, tignan nyo. Hindi ba't si Dahlia o yun? Ang idol mo. Pa-picture tayo. Isang grupo ng mga estudyanteng nagbulong-bulungan. Sa gilid pa talaga ng kotse niya kung kaya't rinig na rinig niyang usapan ng mga to. At sino naman ang lalaking kasama nito? Hindi kaya boyfriend siya ni Miss Dahlia? OMG, sobrang hot niya. Bagay na bagay silang dalawa, sabi naman ng isa. Habang kinikilig at hinampas-hampas ang isang kaibigan, ngunit mahina lamang yun. Humigpit ang pagkakahawak ni Candy sa manibela dahil siya narinig sa mga kababaihan. Nakabusangon ang kanyang mukha habang nakatitig sa dalawang nagtatawa ng tao sa gilid niya. Para bang may bagay na bumara sa kanyang lalamunan kung kaya't hirap na hirap siyang lumunok. Ang kanyang mga matay namumula habang naluluhang nakatitig sa masayang mukha ng kanyang minamahal na si Alexander. Tandang-tanda niya pa kung paano pinakilala ni Sinaya si Dahlia noong nagkaroon ng malaking piging ang pamilyang Monte Carlo noon. Inggit at may halong selos ang nararamdaman niya ngayon. Umigting ang kanyang panga. Matapos noon ay kinagat niya ng mariinang labi. Galing ang dalawa sa isang hotel, hindi kaya may ginawa itong... Huminga siya ng malalim sa kanapailing. Ganun lang kadaling makuha ni Alexander ang babae. At gusto ba ni Alexander ang babaeng kasama nito? Kitang-kita niya kung paano ngumiti si Alexander sa harap ng babae. Dahil doon ay mas lumalim pang nararamdaman niyang selos. Nawalang atensyon niya nang bigla siyang may narinig na malakas na busina. Doon niya lang nakita na nag-green ang traffic light na nasa gilid niya. Walang choice si Candy na paandarin ng kanyang kotse at nagsimulang mag-drive. Nakarinig ulit siya ng isa pang busina kung kaya't binilisan niyang paandar ng kotse niya. Habang ginagawa yun ay hindi niya inalis ang tingin sa rearview mirror ng kanyang kotse. Nakikita niya pa rin ang dalawang nag-uusap hanggang sa nawala ang dalawa sa kanyang paningin. Napahinga siya ng malalim. Ayaw pa sana niyang umalis doon at susundan pa sana ang dalawa. Ngunit hinahanap na siya ngayon ng kanyang ama't magagabi na. Talagang bigong-bigo ang nararamdaman ni Candy buong biyahe hanggang sa makaabot siya sa mansyon nila. Nang makapasok sa loob, ay agad niyang hinagis ang bag niya daladalang sa sofa. Si Don Fausto nakababa pa lang galing sa kwarto nito yung narinig ang ingay sa baba. Nang makitang anak ay kagad ninalapitan ng matanda si Candy. Iha, nakauwi ka na. Halika, sabay na tayong kumain ng pananghalian. Ayaw man niyang kumain dahil wala siyang gana dahil siya nakita niya kanina ay napilitan niyang sundin ng kanyang ama at baka magtaka ito. Ayaw naman niyang sabihin na may ibang gusto na si Alexander dahil kapag nalaman ito ng kanyang ama ay baka pagalitan pa siya.
pagsasabihan na wag nang lalapit kay Alexander at masasaktan lang siya. Kinalma ni Candy ang sarili upang hindi mahalata na wala siya sa mood at matamis na nginitian ng kanyang ama. Pinulupot niyang kanyang braso sa braso ng Don at napasyandal sa balikat nito. "Sige dad, saktong-sakto, gutom na ako," masiglang sabi niya na may halong paglalambing sa matanda. Tahimik namang kumain si Candy habang ang matanda ay umiinom ng tsaa. Biglang may naalala si Candy kung kaya't siya nang unang nagputo na katahimikan. "Dad, kumusta po yung pag-uusap niyo ni Kuya Alexander? Tinanggap ba niya ang proposal mo sa kanya? Kailan ang engagement party namin?" Masayang sabi ni Candy sa ama. Nang marinig ang sinabi ng anak ay napakuyom ng kamao ang Don. Dahan-dahan itong tinignan si Candy at napaiingos. Bumalik ang nararamdaman nitong galit sa lalaki. Samantalang nagdurugo din ang puso ni Don para sa anak nitong kasalukuyan nakangiti. Walang utang na loob ang Alexander na yon. Nakita lang nitong pinsan ay biglang nagbago na. "Candy, hindi tinanggap ni Alexander ang proposal ko sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat upang makaganti sa pamilya nilang walang utang na loob." Nakita't nahanap lang ng pinsan ay nakalimutan ng ginawa kong tulong sa kanya. "Hayaan mo anak, maghihiganti tayo sa pamilyang sa wakas nakalimutan kong naging malapit siya sa akin." Na makitang galit sa mukha ng matanda ay alam ni Candy na hindi magandang pag-uusap ng ama ni Alexander. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa Don. Simula pagkabata hanggang sa nagkaroon ng asawa si Alexander ay tinuring na nitong anak ang lalaki. Hindi niya akalain na sa isang iglap lamang ay magbabago ang nararamdaman nito kay Alexander. Ngayon lamang niya nakitang sobrang nagalit ang kanyang ama. Nandidilim din ang mga mata nito na para bang papatay ito ng tao. Nakaramdam siya ng takot dahil noon ilang minuto rin niyang tinitigan ng ama hanggang sa naglakas loob siyang tanungin ito. "Anong ibig mo sabihin, Dad? You will cut ties with Alexander?" Nanginginig niyang tanong sa matanda. Sumilay ang ngisi sa labi ni Don Fausto. "Kung ayaw niya sa'yo at kung ayaw niya makipag-merge sa pamilya natin, meron pang ibang paraan para maungasan natin ang pamilyang Monte Carlo, anak. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ari-arian nila ay mapupunta rin sa atin at sa oras na yun, luluhod sa atin si Alexander para pakasalan ka." Hindi man maintindihan ni Candy ang sinasabi ng ama. Ang nagawa niya lang ay tumango rito at sumang-ayon. Wala siyang ibang hangad kundi ang mapasya kanya ang taong mahal niya. Hindi niya nga naisip na kunin ang mga ari-arian nito, pero dahil sa sinabi ng ama ngayon ay nagkaroon siya ng pag-asa na mahalin din ni Alexander. Gagawin niya lahat para mapasa kanya lamang ang lalaki. Mahal na mahal niya simula pagkabata. Ngunit bago muna yon, anak, kailangan ko muna magpagamot kay Zenaya. Kapag napagaling niya, isisimulan na natin ang plano. Besides, meron na tayong alas laban sa kanila. Napalingon si Candy sa lalaking kapapasok pa lang sa dining area. Nalaki ang kanyang mga mata na makilalang lalaki. "You're here, Mr. Patton?" Tanong ni Candy sa matandang lalaking nakangisi sa kanila. Kinabukasan maagang nagising si Zenaya upang puntahan si Don Fausto para suriin ito. Nagpaalam na rin siya sa kanyang asawang si Kit Joaquin. Sa unay ayaw pa nitong ngunit kalaunan dahil sa pagpupumilit niya ay napapayag niyang asawa. Hindi naman talaga niya gustong pagalingin ng matandang yon. Gusto lang niyang makakuha ng ebidensya at the same time, obserbahan ng matanda hanggat nandito pa ito sa Pilipinas. Si Joaquin ay nauna nang pumasok sa kumpanya habang siya naman ay kakatapos lang na magayos ng sarili. Habang paalis ng mansyon ay nakasalubong niyang pinsan niyang si Alexander. Hinahanap nito si Joaquin kung kaya sinabi niyang nasa kumpanya ng kanyang asawa. "Wait, saan ka nga pala pupunta? You're not allowed to go to work, right?" Tanong ni Alexander habang nakakunot ang noo. Nang marinig ni Zenaya ang sinabi ng pinsan ay napailing siya. "Kanina'y tumawag sa akin si Don Fausto. Kailangan ko raw siyang suriin dahil sumasakit daw ang tagiliran niya." Mas kumunot ang noo ni Alexander na marinig ang pangalang Don Fausto. Bigla nitong naalalang usapan nila kahapon. Nakaramdam ng kaba at takot ang lalaki dahil siya gagawin ni Zenaya. Nag-aalala ito para sa kaligtasan ng pinsan. Ayaw nitong pumunta sa Zenaya na mag-isa sa bahay ng Don. Ngunit kilala ng lalaki si Zenaya at matigas ang ulo ng babae, kaya kahit na anong sabihin niya ay wala pa ring epekto yun sa pinsan niya. Isa pa, kapag hindi pumunta si Zenaya doon, ay alam ng lalaki na paghihinalaan sila ng Don at baka isipin nito na pinagbawalan niyang pinsan niyang pumunta doon. Ilang minutong natahimik si Alexander at napatango na lamang ang lalaki sa nagsalita. "Gusto mo bang samahan kita papunta sa mansyon ng Don?" Ngumiti si Zenaya sa pinsan at umiling. "Wag na kuya, ako lang naman ang kailangan na matanda. Alam kong hindi ako gagawin ng masama ng Don dahil ako lang naman ang doktor na magpapagaling sa kanya at wala ng iba. Kung saktan niya ako malamang, mapapaagang kamatayan niya.
Naintindihan ni Alexander ang ibig sabihin ng pinsan. Sige na nga, basta't mag-ingat ka kung may mangyari man ay huwag mong kalimutan na tumawag sa akin sa iyong asawa, okay? Humigpit ang hawak ni Sinaya sa medicine kit na hawak-hawak niya sa kanapahinga ng maluwag. Oo naman, mag-iingat ako. Kuya, huwag kang mag-alala, kailangan ko nang umalis at baka malate pa ako sa session ko. By the way, ano palang pag-uusapan niyo ng asawa ko? Curious ng tanong sa pinsan. Tungkol sa business project namin gagawin. Yun lang naman, sabi nito sa ngumiti ng pilit. Sumikit na mga mata ni Sinaya dahil hindi siya satisfied sa sinabi ng kanyang pinsan. Umiling na lamang siya't natigilan dahil biglang may naalala. May napansin din siyang isang bagay sa katawan ng lalaki partikular sa leeg nito. Alam kong hindi yan ang pag-uusapan niyo. Kung ano man yan, you better tell me after my session, kuya. Nga pala, mukhang nakita kita kagabi kasama si Dahlia sa isang hotel. Hindi na ako magtatanong kung anong ginawa niyo doon dahil obvious naman. Tinuro ni Sinaya ang mga higikis na sa leeg ni Alexander. Pero pakilakyan naman ng foundation yung leeg mo, please lang. Puno kasi ng higikis at baka makita ng mga empleyado ng asawa ko. Ayaw ko namang pagpiestahan ka doon, kuya. Mapanukso ang tono ng boses ni Sinaya. Habang nakatingin kay Alexander, kita niyang pagpula ng tenga nito hanggang sa kumalat yun sa mukha ng lalaki. Gusto niyang matawa dahil kagad na tinakpan ni Alexander ang leeg nito gamit ng kwelyo. Hindi rin makatingin ang diretsong lalaki sa kanya. Natatawa si Sinaya dahil sa reaksyon ng kuya niya, napailing na lamang siya at hindi na tinukso pang lalaki. Matapos na sabihin yon ay nagpaalam siya at kagad na umalis na. Si Alexander na natili lamang na nakatayot na estatwa sa kinatatayuan nito. Napatampal ang lalaki sa noo sa kanapailing. Kinuha nito ang phone na nasa bulsa, tinignan kung visible ba talaga ang hikis na nasa leeg niya. Laking gulat na lalaki na sobrang dami nga ng pulang marka ng nasa leeg. Kinuyom ni Alexander ang kamao sa kanapahangos na lang ng malalim. That girl, ngayon kailangan ko pang bumili ng foundation para ipantapal sa leeg ko. So gay, fuck, bulong ni Alexander sa sarili. Sa kabilang banda, ligtas na nakarating si Sinaya sa mansyon ng matandang Fausto. Isang matandang katulong ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng mansyon, nagbigay galang ang matanda, pinapasok niya at pinaupo sa sofa. Pasok ko kayo, madam. Si Don Fausto ay nag-aayos pa ng sarili kung kaya't pinapasabi nito na maghintay po kayo ng ilang minuto. Upo po kayo, magalang na sabi ng matanda. Napatango si Sinaya at munti na lamang bilang sagot. Iwan ko na po muna kayo, madam. Kukunin ko lang po yung juice na tinimpla ko para sa inyo. Nang makalis ang matandang katulong, ay umupo na si Sinaya. Kinuha ang phone at nag-text sa asawa na nakarating na siya sa mansyon ng Don. Maya-may bumaba si Candy sa hagdan. Hindi siya nakita ng babae dahil nagmamadali at may kausap sa telepono. Nakabusangot ang mukha nito habang nagsasalita. Shut that witch, Ate Samantha. Kailangan ko siyang kausapin. Nasaan ka nga pala ngayon? Sabi nito habang nagmamadaling umalis sa mansyon. Hindi man lang siya nakita dahil dere-derechong lakad nito. Nang hawiin ni Candy ang bukay, kitang-kita ni Sinaya ang pagkahulog ng kwintas ng dalaga. Agad siyang tumayo at kinuha ang kwintas na yun upang ibigay sana kay Candy. Subalit nang tumayo siya galing sa pagkakayukoy, wala na sa kanyang harapan ang babae. Narinig na lamang niya na mabilis ng pag-andar ng kotse palabas ng mansyon. Wala siyang nagawa kundi ang umupo at suriin ang kwintas na dala. Gawain sa gintutugis puso ang pendant nito. Sumikit ang kanyang mga mata nang buksan ng pendant at may naka-engrave na pangalan sa loob nito. Napaawang ang kanyang labi nang mabasang pangalang nasa kwintas. Kinagat niya ang labi habang nakatitig sa bagay na hawak-hawak niya. Aiko Tenshi Monte Carlo. Bulong niya sa sarilit na pakunutang noo. Bigla niyang naalala ang pinag-usapan nila ng pinsan niyang si Alexander noon. Naalala niya sinabi sa kanya ni Alexander matapos na malaman niya kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling yun, naroon sila sa cafe malapit sa ospital niya. Pinag-usapan nila tungkol sa pamilya nila, lalo na tungkol sa magulang niya. Ang pangalan sana ng ibibigay sa iyo ni Tita Salve at Tito Simon ay Aiko Tenshi Monte Carlo. Aiko means little loved one or child of love and Tenshi means miracle. Yan ang binigay na pangalan ng mga magulang mo sa'yo. Nakita ka nila ngunit kinabukasan bigla ka nalang nawala. Sa pagkakaalam ko, may pinagawang gold necklace si Tita Salve para sa itong pagkakaalam ko. Suot-suot mo yun sa araw na mawala ka. Since wala sa yung necklace na yun, may posibilidad na nasa territory to ng taong nagnakaw sa'yo. Naalala pa niyang sandaling kinuwento ng kanyang pinsan kung paano siya hinahalikan ng kanyang ina habang hinihele siya nito. Sabi ni Alexander, ang gold necklace daw na yun ay sobrang mahal at hindi basta-basta kumukupas kahit na magdaan man ng ilang taon. Matapos siyang mawala
Ang kwintas ding suot-suot niya tuluyan din naglaho. Sobrang sakta ng kanyang mang ina dahil doon at hanggang sa tuloy na itong madepress at nabaliw. Hindi kinayang stress at bigla na lamang itong nagkaroon ng malubhang sakit at namatay. Sumunod naman ang kanyang ama dahil hindi na kayang pagkawala niya pati ng kanyang ina. Sa puntong yun, ang kwintas ang pinagawa ng kanyang ina noon ay nasa territory ni Don Fausto at suot-suot ni Candy. Tumibok na napakabilis ang kanyang puso habang tinitignan ng kwintas na hawak-hawak niya. Hindi kaya kagagawa ng matandang pagkawala niya noon? Si Candy, anak ba talaga to ng matanda? Kung tutuusin sa mukha ng dalaga, parang kaedad lamang niya ito pero bakit inaate siya nito hindi ba? Nasa malalim na pag-iisip si Sinaya na marinig niyang pagbukas ng pinto sa itaas dahil doon ikagad niyang tinagong kwintas sa kanyang bulsa. Nanginginig man ikagad na kinalma niyang sarili. Agad siyang upo sa sofa at nagpanggap na may ginagawa. Umalis ba si Candy Inday? Tanong ni Don Fausto sa katulong. Opo Don, kakaalis niya lang po't mukhang nagmamadali to. Nasa sofa po si Madam Sinaya at naghihintay sa inyo Don. Magalang na sagot ng matandang katulong kanina. Nang makababay sinalubong siya ng ngiti ni Don Fausto. Pasensya na iha at pinaghintay kita. Sabi nito sa kanya kaya umiling siya ng bahagya. Okay lang po Don, ilang minuto lang naman akong naghintay. Pwede na po ba nating simulan ng check-up? Magalang na tanong ni Sinaya sa matanda. Sige iha, let's go. Nang makapasok sila sa mini clinic ay kagad na sinimula ni Sinaya ang session. Habang sinusuri niyang matanda ay kagad siyang nagtanong. Don Fausto, kamusta pong pakiramdam niyo noong nagdaang araw? Nang marinig ang tanong ni Sinaya ay kitang-kitang tuwa sa mga mata nito. Napakagaling mo talaga iha. Simula ng session natin at binigyan mo ko ng medicine ay agad na gumaan ang pakiramdam ko. At hindi lang yon, nakatulog pa ako ng mahimbing. Kahit nga ang mga doktor na sumuri sa akin ay hirap akong patulugin ng maayos. Pero isang inom ko lang na binigay mong medisina, talagang gumaan ang pakiramdam ko. Puri sa kanya ni Don Fausto. Nang marinig ang sinabi ni Don Fausto ay sarkastikong umiti si Sinaya. Hindi yun na nakita ng matanda dahil nakatalikod to sa kanya. Ang medisinang ibinigay niya sa matanda ay simple lamang ang epekto. Malayong epekto nito sa sinasabi ng matanda. Hindi naman yun pampatulog ng mahimbing o pampagaan ng pakiramdam. Mukhang nagsisinungaling sa kanyang matandang ito. Mabuti na lamang at umepektong gamot sa'yo, Don Fausto. Sabi niya sa kangumiti ng matamis. Sana nga lang talaga iha, ay gumaling ako kagad. Gusto ko na ring lumakas kagaya ng dati. Ilang buwan kaya ako gagaling sa sakit ko, iha? Excited na rin ako sa mga susunod na plano ko. Alam ni Sinaya na malaking epekto ng sakit ni Don Fausto sa sarili nito. Kitang-kita niyang paunti-unting pangangayayat ng katawan ng matanda. Meron ding dark circles sa mga mata nito at maputlang maputla talaga. Halatang may malubhang karamdaman. At plano? Anong planong ibig sabihin nito? Pinagsawalang bahala na lamang niyang narinig niya. Sa kalkula ko, isang buwan pang magpapagaling ang kailangan niyo. Kailangan niyo rin na kasing maoperahan. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, lumiwanag ang mukha ni Don Fausto. Kita niyang kasiyahan sa mga mata ng matanda. Nang matapos ang treatment session, ay agad na nagpaalam si Sinaya. Aayain pa sana siya nito doon na kumain ngunit sa pangalawang pagkakataon ay tumanggi na naman siya. Nang makalabas siya sa mansyon ay naglakad siya papunta sa kanyang kotse. Nang buksan niya ang pintuan ay may taong tumulak sa kanya kung kaya't napaupo siya sa passenger seat. Napakunot ang kanyang noo nang makita si Candy na punong-puno ng luhang mga mata. Napakunot ang kanyang noo ang mas nakakagimbal pa ay meron tong hawak-hawak na maliit na isang panyong puno ng tuyong dugo na nakapulupot sa isang maliit na kutsilyo. Anong ginagawa mo, Candy? Bakit may dala-dala kang kutsilyo? Kinakabahang tanong niya sa dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tinted pa naman ang kanyang kotse kung kaya't walang nakakakita sa kanila. Hindi siya nagtakang gumalaw at dahan-dahan lamang niyakap ang kanyang malaking tiyan. Sa katunayan, puno ng kaba at takot ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Hindi niya rin alam kung ano nga bang gagawin ni Candy sa kanya. Nakatingin lamang ang dalaga at puno ng hinagpis at lungkot ang mga mata nito. Nakausap ko kagabi si Dad tungkol sa arranged marriage namin ng pinsan mo si Kuya Alexander. Hindi ko alam kung bakit natanggap nito ang desisyon ni Alexander samantalang ako. Hirap na hirap tanggapin ito. Kagabi ko pa tinatawagan ng pinsan mo. Subalit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kahit na simpleng text man lang, hindi niya nagawa. Alam kong iniiwasan niya na ako. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang kinikilos niya sa akin.